Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, para po sa ating dating artista na minsang gumanap bilang tagapagtaguyod ng katarungan at bilang bayani pa nga ng bayan, nakapagtataka kung bakit isinusulong ni Senador Robin Padilla ang isang batas na magbababa sa minimum age of criminal responsibility sa 10. Gusto ni Senador Padilla na amendahan ang Republic Act No. 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Masyado raw mabait ang batas para sa mga batang nakagagawa ng heinous crimes o karumal-dumal na mga krimen. Kabilang sa mga heinous crimes ang parricide o pagpatay sa magulang o kamag-anak, murder o sadyang pagpatay sa tao, infanticide o pagpatay sa sanggol, rape, kidnapping at serious illegal detention. Heinous crimes din ang pagkakasangkot sa drug-related offenses. Ang mga mapapatunayang guilty sa mga kasong ito ay pinapatawad ng parusa na mahigit 12 taon na pagkakakulong. At sa ilalim ng batas, kapanalig, may criminal responsibility o maaari ng kasuhan at patawan ng parusa ang isang menor de edad kapag siya ay 15 anyos na gulang. Gusto itong ibaba ni Senador Padilla sa 10 taong gulang para sa mga heinous crimes. Ibig pong sabihin, gusto niyang ilagay sa bilangguan ng mga batang edad 10 na mapapatunayang nakagawa ng karumal-dumal na krimen. Katwiran ng senador, mabilis nang mag-mature ang mga bata ngayon dahil na rin sa teknolohiya at internet. Sa tingin niya, batid na ng mga bata ang kahinatnan ng kanilang mga ginagawa, kahit pa ang mga krimen. Kung alam na nila na nakakamatay ang kanilang ginagawa, dapat na silang panagutin sa ating batas. Walang ibinibigay na siyentipikong batayan si Senador Padilla para sa kanyang obserbasyon. Ayon nga sa mga tutol sa pagbaba ng minimum age of criminal responsibility, ang brain development sa mga bata ay hindi pa talaga buo kahit hanggang sa pagsapit nila ng 20 anyos. Sa isang bansang ipinagmamalaki ang pagiging malapit natin sa ating pamilya at ang pagmamalasakit natin sa ating kapwa, napakalupit ang pagkapakulong sa mga batang edad 10. Kung makikita lang ninyo ang kalagayan ng mga nakatanda sa ating bilangguan, napakahirap po isiping ilalagay ang mga bata sa ganoong kalagayan. Walang sapat na pagkain, walang maayos na tulugan, walang malinis na palikuran, walang dignidad. Makatutulong marahil kung susuriin ni Senador Padilla at ng mga gustong papanugutin sa batas ang mga musmos kung bakit may mga batang nasasangkot sa krimen. Ano ang kalagayan ng kanilang pamilya? Kumusta ang kanilang pag-aaral? Sino-sino ang nagtuturo sa kanila ng mabuting asal o masamang gawain? Ano-ano ang nagtulak sa kanilang gumawa ng krimen? Baka matuklasan ni Senador Padilla na sa huli, ang ating lipunan ang bumigo sa ating kabataan. Ito ang dahilan ng pagkakasangkot ng mga bata sa mga gawaing labag sa batas. Hindi natin kinukonsinti ang mga batang nananakit ng kanilang kapwa, pero hindi kaya mas makatutulong kung lalawakan pa natin ang ating pangunawa. Dadagdagan pa natin ang ating habag para sa kanila. Sabi nga sa Aklat ng Kawikaan 13:24, malaki ang papel ng mga nakatatanda sa pagdidisiplina sa mga bata. Kapanalig hindi literal na pamamalo at pananakit ang kailangan nila, kundi ang paggabay, patnubay na may kalapit na pagmamahal. Sa tingin ba ninyo, makagagawa ng karumal-dumal na krimen ang mga batang lumaki sa mapagkalingang pamilya, komunidad at lipunan? Kaya kapanalig, ang ating Santa Iglesia ay naninindigan para sa isang sistemang pangkatarungan
na nagnanais buuing muli ang mga nasirang ugnayan ng mga nagkasala at mga biktima nito. Ang tawag po dito ay restorative justice. Hindi ito makakamit kung marahas na pagkaparusa ang ating paiiralin. Hindi ito mangyayari kung maaga pa lang ay pagkakaitan na natin ng pag-asa ang mga batang naliligaw ng landas. Kapanalig, ang susi niyan ay pamilya, lalong-lalo na ang tungkulin ng mga magulang. At kung wala naman, kailangan po ng surrogate elders. Iligtas natin ang kinabukasan ng ating mga bata. Nasa kanila, sabi nga sa Ebanghelyo, ang paghahari ng Diyos. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.